Sakit sa ulo. Parang minibiyak yung ulo mo. Pakiramdam mo parang may crack yung iskal mo. Pinagagaling siya ng Panginoon. I rebuke it. You are healed. You are great. The miracle so great. There's no one else like you. There is no one else like you. Si Tatay Oscar po, man of God, ay galing po ng Canlubang, Laguna. 4 hours po ang travel. Siya po ay meron po 1-year colon cancer. Sabi po niya, pagpunta niya po rito, napakakirot po ng kanyang buong katawan, bunga po ng cancer. And this coming March 24, siya po ay scheduled na po for chemotherapy. Pero purihin ang Diyos na buhay, sa paglapit po niya sa harapan, lahat po ng kirot ng kanyang katawan ay nawala na. Pinagaling na po siya ng Diyos. At nung tinanong ko po siya, magpapakimo pa ba kayo this 24? Sabi niya, wala nang dahilan dahil ako magaling na. Hallelujah. Nakakalakad na po kayong maayos? Kalakad na po. Sige. Hayaan niyo po siya. Papaligin niyo po siya rito. Pilipinas. Talo na naman si Satanas sa oras ng himala. Magtaas po kayo ng dalawang kamay. Luwalatiin natin ang dakilang manggagamo. Gano'n na po kayo katagal dito? Ano po? Gano'n na kayo katagal? Mag-1 year na po. 1 year na, malaya na po kayo. Tanyo ang inyong dalawang kamay. At yung inyong dalawang kamay. Nanay, umalis po kayo riyan. Umalis po kayo riyan. Ano po ito? Huwag niyo na pong ilabas. Nawaan ko na po. Lord, thank you. Thank you. That colon cancer is dead, 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 dead. Pagkataas po tayong dalawang kamay. Gusto ko po isagaw niyo po ng malakas. Tumingin po kayo doon sa mga camera. Sino po nagpagaling ng colon cancer niyo? Si Jesus. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you po. Ano nangyari? Praise God, bansang Pilipinas, makinig ka. Tunay nga the power of God is in display. Si Kuya po ay, Tatay Eliseo po ay 65 years old. 2 times po siyang na-stroke. Last year po, unang pagka-stroke niya, nakaratay lang. Then next, ulit po, 2 times ulit na-stroke. Hindi po yan nakatayo, bitawan mo siya ate. Di yan nakatayo na mag-isa. Hindi nalakad mag-isa na walang saklay for 1 month. Ngayon, to God be the glory. Pinagaling ng Diyos, lumakad na po dito. Kahit hindi na po alalayan, nakakalakad, nakakatayo na mag-isa. Sige po. Praise God. Tatay, hindi kayo nakakatayo ng ganyan. Hindi. Ngayon lang. Ngayon lang. Ngayon lang. Pinagaling ako ng Panginoong Jesus. Hindi sila pumapalakpak na malakas, ikaw lang pumapalakpak. Sino po gumamot sa inyo? Panginoong Jesus. Dito po kayo dati nakaasa. Oh, dito. Hindi kayo nakakatayo. Oo. Kung wala ito, hindi ako makatayo. Kung wala ito, hindi kayo makatayo. Hindi. Pakitaas nyo siya. Harap po kayo sa camera. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus. Palakpakan po natin si Jesus. Anong nangyari? Praise Sige po, God, tatay. man of God. Kaya niya lumakad. Sige, para mapabilis lang tayo. Sige, para mapabilis tayo. Galing na po yan. Sige po, tatay, bilisan nyo. Bilisan nyo. Ano Lingkod ng nangyari? Diyos, si Tatay Leonardo, 57 years old, taga Manggahan, Pasig. Siya po ay 8 years na may diabetes, namamaga po yung kanyang paa, masakit po ang kanyang likod, malabo po ang kanyang mga mata. Purihin ang Panginoon, pumunta po siya sa lugar na ito, namimigat ang kanyang buong katawan. Pero ngayon po, praise the Lord, nawala yung pamamaga ng kanyang mga paa, nawala na rin po yung sakit ng kanyang likod, malinaw na yung kanyang mga mata, at yung diabetes po niya
May anak po siyang pastor, taga Miracle Church. Nakapanood po sila ng oras ng himala. Ang sabi ng anak niyang pastor na taga Miracle Church, pumunta ka sa oras ng himala sa lugar na ito at ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Hallelujah! Kasi dami niyo po sakit, tatay. Isa-isahin po natin, mata niyo maliwanag na. Maliwanag na nga po. Ito po, dati ko na po itong alam, magagalit na naman si Satanas, pero wala tayong magagawa eh. Ako po ba yung magandang lalaki? Oo naman. Nakakakita na to. Sabi ko, nakakakita na to. So, lahat ng sakit yung sinasabi niya, wala na kayo nararamdaman? Wala na po. Okay na po ako. Tumingin po kayo doon sa camera. Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus Christ po. God bless you po. Papa Jesus po. Ayaw nyo, taas nyo po inyong dalawang kamay. Grabe po yung presence ng Diyos dito po sa ibabaw. Alam ko, nararamdaman niyo po siya. The Lord is here. The Lord is here. Kumusta na to? Ano nangyari rito? Lingkod ng Diyos, si Tatay Rinaldo po ay bunga siya ng imbitasyon. Naimbitahan lang po siya sa lugar pong ito. Sangayon po sa kanya, almost 1 year na daw po na ang right hand niya ay na-stroke. Kanina pa po siya nagsasabi po sa atin dito, nagtataka siya dahil sa lugar na ito, naranasan niya ang himala na matagal na niyang hinahanap. Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Ano nangyari sa kamay niya ngayon? Magaling na daw po siya, tatay, na itataas na daw po niya ang kanya pong right hand. Dati daw po hindi niya yan itataas. Pero ngayon, himala po ng buhay niya na matagal na niyang hinahanap. Hanggang saan lang po siya dati? Bali dito po lang po. Ganyan lang. Opo. Gaano po kahirap yung buhay niyo? Ganyan lang kamay niyo? Bali, uminom po ng gamot. Opo, pero gaano po kahirap yung ganyang klaseng buhay? Ganun lang kamay. Mahirap po. Pero, Taas niyo po siya. Harap po kayo sa camera, sigaw niyo pong malakas, sino po nagpagaling sa inyo? Jesus po. God bless you. Ano nangyari? Man of God, si Brother Joselito po ay galing pa po ng bayan ng Marilao, Bulacan at siya po ay invited. At sa ngayon po sa kanya, malabo po ang kanyang mga mata at 3 years na po siya na may stroke na kung saan namamanhid po ang kanyang mga kamay, ang kanyang buong katawan at hindi po siya nakakalakad na walang saklay. Pero ngayon po pagkatapos niyong nanalangin, si tatay po ay malinaw na ang kanyang mga mata, yung kanyang mga paa hindi na namamanhid, mga kamay, buong katawan hindi na namamanhid at siya po ay nakakalakad ng walang saklay. Siya ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Tingin po kayo ro, nakikita niyo na sila? Po. Nakikita niyo na? Po. Ito. Ito, nakikita niyo sila? Ito po. Dati hindi niyo nakikita. Numulo kasi mata ko. Opo, ngayon nakikita Ngayon, niyo na. nakita ko na. Maliwanag na. Pagkatapos, dati ito, alalayin niyo. Ngayon nakakalakad na kayo nang wala ito. Wala to. Sige po, itaas niyo. Sige. Sige, lakad. Don't change the key. Wala ako sinasabing the same key. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si Tatay Romeo po ay 70 years old, galing sa Antipolo. 3 years na daw po niyang gamit ang saklay na ito sapagkat hindi daw po siya nakakatayo. Pero sa oras at araw na to, si Tatay po ay nakalakad. Si Tatay po na dating hindi nakakalakad ay nakalakad na po. Tanda po siya yung pinagaling ng ating Diyos na buhay. Tatay, kumusta na po kayo? Okay naman po. Naginawa na kayo? Medyo, yung paningin ko, Maliwanag na. medyo lumiwanag. Maliwanag na raw po yung panangin niya. Tinatanong ko kung kumusta na yung kanyang paglakad. Sabi niya, yung mata raw niya maliwanag na. Anyway, nakakalakad na kayo. Opo. Sino po gumamot sa inyo? Sino po nagpagaling sa inyo? Si Jesus Si Christ. Papa Jesus. God bless you po. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, si nanay po ay invited po, galing pa po ng 13 Martires
Si Nanay Berlinda po ay 62 years old. Sangayon po sa kanya, 2 years na po siyang meron pong enlargement of the heart. Nahihirapan po siyang huminga sa loob po ng 2 taon. At meron din po siyang 2 years na diabetic po siya at namamanhid po yung 2 paa po niya. Pero ngayon po, nawala na po yung pamamanhid ng kanyang 2 paa at hindi na rin po siya nahihirapan huminga. Siya po ay pinagaling po ng ating Panginoon. Naginawa na po kayo. Amen. Pinagaling na ako ng Panginoon. Naginawa po siya ng Panginoon. Kaya tanong ko si nanay kung maginawa na siyang sabi niya. Pinagaling na siya ng Panginoon. Opo, maginhawa na pong paghinga ko. Maluwag. Buti po ang Lord. Amen. God bless po. Thank you. See that? Kung minamahalan siya, ang Lord at mga kaluluwa, naging pagpapala siya sa lahat. Dapat Pilipinas, matagal na ligtas. Yung problema kasi na maraming church ngayon minamahal niya, pera, karangalan, kung sino-sino. It must be the Lord, mga nangangailangan ng awa ng Diyos. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, pinagsabay-sabay ko na po sila kasi iisa po yung kaso nila. Si ate po, mula po daw matagal na panahon, lagi po siya may sakit. Mula ulong at talampakan tapos sabi po ng mga kapitbahay niya, nawawala siya sa sarili niya. Yung po pala, na-discover niya po kung bakit siya nagkakasakit. Napakadami po pala niyang galit at sama ng loob sa kanyang buhay. Nagpatawad po siya kanina, sabi niya nawala lahat yung bigat ng buhay niya, pinagaling siya ng Diyos. Ito naman po si nanay, Ito. ito po si nanay, ganun din po, napalalim po ng galit niya. Hindi niya po kaya pati po yung mga lahat po ng sakit nasa kanya. Sabi niya, yun lang pala sikreto. Kaya pala ako may sakit dahil marami akong galit, marami akong sama ng loob. Nga, discovery ko ngayon, pag nagpatawad, lahat ng sakit ko, inalis ng Diyos. At tapos si nanay naman po, yun daw manugang niya, pinatay yung anak niya. Kaya napakalalim ng galit niya. Sinaksak daw po yung anak niya ng 17 saksak. Yung anak niyang babae kasi adik po yung manugang. Sobra po yung galit niya, nagkasakit siya sa puso, mayroon siyang vertigo, mayroon siyang sakit sa lahat sa tiyan. Ngayon po, nakapagpatawad siya sa matagal na panahon. Pinagaling siya ng Diyos. Ito lagi namin sinasabi ni nanay sa lahat ng deliverance minister. Ito. Madali magpalayas ng demonyo, pero hindi pa sila malaya. Ito, totoong alayaan. Magpatawad. Nagsisi ng kasalanan. Kumusta na po kayo? Okay na po. Maginawa na kayo? Opo. Masarap po bang magpatawad? Opo. Ilan pinatawad nyo? Ilan lang po, konti lang po. 3, 4, 5, 7. 2 po. 2. Kayo po, nanay, ilang pinatawad nyo? 2 po. 2. 2 rin. 2 rin. 2 plus 2, 4. Kayo po, nanay. Yung pong manugang po na pumatay sa anak ko, pinatatawad ko na po. Ilan po yun? Isa lang. Isa lang po. Kita nyo, grabing galit. 17 kasaksak po inabot ng anak ko. Ang daming saksak. Isa lang na unforgiveness, ipaparalyze ka forever. 2 pa. Ito yung dapat matutuhan ng mga deliverance minister. Hearing abroad. Ito yung lagi namin sinasabi ni nanay. Kahit umalis yung demonyo, uulit lang babalik. Kasi may naiwan. Pero pag nahaluka yung kasalanan, nalinis ang puso, kahit anong gawin ni Satanas na balik, wala na po siyang babalikan. Maginawa na po kayong 3. Pwede tayong pa-picture na 3. Dito po tayo, unan nyo kaming picture. Sila po yung sila po yung graduate ng School of Forgiveness. Thank you po, Pastor. Tingin po kayo doon sa magandang ngiti po na nagpatawad. Palakpakan natin na Lord. God bless po. You see that? Kaya bang bayaran ng pera yung ganyang kagalakan? Iba po kasi fellowship, ang ginagawa nila sa mga tao, pinagpipirahan lang. Nagpapalaki lang ng kaharian.
Alam nyo, ang kailangan po nila ay mahalin. Mahalin. The church must fulfill the second commandment. The second commandment must be the very life of the church. Hindi yung tingin sa tao, pagkikitaan, gagamiting tuntungan para sumikat. What a mistake. Patawarin sila ng Diyos. Ano nangyari rito? Man of God po si Ate Julie Lynn ay galing pa po Kabagan, Isabela. Siya po yung naimbitahan lamang po. Noong November 2025 ay simula po nung buwan na yan, hindi na po siya nakakatayo sa kadahilan ng inatake po siya sa puso. Dahil napakadami pong butas nito na nagdulot po ng paralysis sa kanyang left part ng kanyang katawan. At noong February 2026, nito lang po nakaraan na buwan, sabi po ng doktor sa kanya, kailangan po siyang operahan na nagkakahalaga ng 1 milyon. Kung hindi na po magtatagal ang kanyang buhay. Pero man of God, dahil siya po'y naniniwala na buhay ang Diyos sa oras ng himala. Ngayon po, for the first time in 5 months, nakakatayo na po siya. Nakakalakad na po siya. Nagagalaw niya na po yung kaliwang parte ng kanyang katawan. Natataas niya na rin po yung kanyang kamay. At siya po'y nakakalakad na. Halika na po rito. Sa loob ng 5 buwan, di mo nagagawa yan. Harap ka doon. Hindi mo nagagawa yan? Opo. Eh, ba't ka na nakakalakad ngayon? Dahil po kay Jesus po. Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Magkano to? Binigay po lang ng kwan ito. Magkano po ito? Binigay lang po ng... Binigay lang. Opo. Ang ibigay po natin, miracle, wag wheelchair. Bigay natin si Dr. Jesus, wag wheelchair. Hindi naman po ito masama kasi mas mabuti nang merong ginagamit kaysa wala. Pero ang maganda si Jesus talaga. 5 buwan ka na rito. 5 buwan ka rito. Opo. Eh, gano'ng kakaligaya ngayon wala ka na rito? Masayang masaya po. Harap ka ron, sigaw mong malakas, sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus po. Palakpakan natin si Jesus. Walang pag-aasa si Satanas sa mga living like Jesus people na nagmamahal sa Lord sa mga kaluluwa. Praise God. God bless you po. Ano nangyari? Likod ng Diyos, si Nanay Monica po ay 73 years old, galing pa po ng Cavite. Tuwang-tuwa po si Nanay dahil sangayon po sa kanya, meron daw po siyang enlargement of the heart for 3 months. Lagi daw pong masakit po yung dibdib niya at hindi daw po siya nakakatayo ng ganyang katagal, hindi rin daw po siya nakakalakad ng mahaba. Pero ngayon, sangayon po kay Nanay, nakakatalo na siya, nakakahinga na po siya ng maayos at yung mahigit 1 taon daw po na malabo at nagluluha na 2 mata niya, ngayon daw po ay malinaw na. Pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. Malinaw na mga mata nyo. Hindi na, wala na tubig. Nalalaw tubig. Tinayo ni Jesus. Wala na. At saka, nakakatalon na po ako. Dati hindi nyo nagagawa yun. Hindi po. Pinalakas talaga ako ni Lord dahil kung inimbita lang po ako nila ngayon lang. Sabi ko po, sasama po ako kasi gusto ko rin gumaling. Sabi ko, gusto ko maano ang mata ko kasi nagluluha. Hindi ako makabasa. Ngayon, nakakabasa na po ako. Yan. Nabasa ko na po yung maliliit na litera. Kanya yun, maliliit daw na basa niya. Kaya mabait talaga si Lord sa akin. Dahil pinagbigyan ako sa mga hinihiling ko sa Kanya. Ano pong masasabi niyo po sa mga kababayan natin na may mga sakit? Anong masasabi niyo sa kanila? Magpagaling na kayo! Dahil nandito na tayo, samantalain natin, nandito si Lord. Nandito ang doktor natin na tunay. Hindi doktor-doktoran. Si Lord ang doktor natin. Halika na! Palakpakan natin ang Lord. 73 na po kayo? Opa, Kailan birthday niyo? August. August 28 po. Yan. Kaya magpagaling na kayo, ha? Tapos na. Punta na sila oras ng himala. Umano na kayo sa oras ng himala para gumaling ang mga may sakit. You see that? God bless you po. Ano pong pangalan niyo? Monica. Monica. God bless you po.
Tanya yan. Tanya yan. Ano nangyari rito? Si Tatay Lodivi ko po, tatay po ay 77 years old from mga Tarem, Pangasinan. 2 years na po siya hindi nakakalakad na wala pong tungkod. At pagpunta niya po sa Ayan po si harapan, tatay. sabi po niya, habang siya po nagpapatawad sa kanyang mga anak, dahil meron po siyang galit tampo sa kanyang mga anak, dahil yung mga alaga daw po niyang mga manok ay kinukuha ng walang paapaalam. Kaya yun po yung misunderstanding po Yung nila. mga anak niya. Opo. Kaya meron po siyang galit, tampo, hinanakit sa puso po niya. At habang siya po yung nagpapatawad, naramdaman daw po niya may humipo sa kanyang paa na 2 taon hindi po siya nakakalakad na wala po yung tungkod. Hindi po siya pwedeng lumakad na walang tungkod. Pero pag mula pa po kanina doon pa po, naglalakad na po siya, wala na po yung tungkod. Pinagaling po siya ng Diyos sa buhay. So, may humipo po sa paa nyo. Meron po. Wala naman tao. Buhay na buhay po si Jesus dito sa lugar na. Nagalit kayo sa anak nyo kasi kuha ng manok, hindi lang papaalam. Opo. Kayong mga anak, kung kukuha naman kayo ng manok at itlog, magpaalam kayo sa tatay nyo. Hindi naman siya masama na magpaalam at saka hindi naman niya ipapagdamot sa inyo yan. So, nagkaroon kayo hinalaki kasi hindi nagpapaalam. Opo. Kaya ano pong masasabi niyo sa mga anak na hindi nagpapaalam kailan ang kailang manok at ng itlog? Masabi ko lang magpaalam naman sana sila. Ayan, paalam daw kayo. Kuha kayo ng hindi kayo nagpapaalam. Kumusta na po kayo ngayon? Mabuti na po. Kanina pa kayo lakad ng lakad? Opo. Sige. Ayan na naman sinasabi namin ni Nanay. Sa lahat ng deliverance minister, kailangang magpatawad ang lahat, magsisi ng kasalanan. Para ang kalayaang totoo ay dumating ng totoo. Ganun lang ka-basic yan. Napakabuti ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? Praise God. Totoo nga pong mahimala sa oras ng himala. Hallelujah! Lingkod ng Diyos, si Tatay Domingo daw po ay almost 1 year na hindi po nakakalakad dahil siya po ay stroke. Pero kanina po nung siya po ay sumabay sa panalangin mo, agad po siya naitaas ang kanyang 2 kamay, pati po ang kanya pong patay na 2 paa ay nakakalakad na. Hallelujah! Kung sa po itong tumayo, parang wala kayong nakikitang tao. Sila. Hindi ka pa pinapatayo, tumayo ka na, no? Mukhang excited ka ng lumakad. Mahirap sa kalooban na sa ganung pagkakataon, lakad uli ako ng tatay, kaya hindi ko ma-explain sa sarili ko yung tuwa. Kaya naiiyak po ako. Thank you, Jesus. Pagkataas po tayong 2 kamay. Magkano to? Magkano to? Magkano yung wheelchair? Hindi, pahiram lang po yan ng barangay. Puro pahiram ng barangay. So, sipin niyo yan. Kung lahat ng fellowship buong Pilipinas, lahat ng may sakit pinagpipray, wala na ipapahiram yung barangay na wheelchair, piperahin na nila lahat yan. Palakpakan natin ang Diyos. Harap ka rin ng gusto. Isigaw mo ng malakas, sino nagpagaling sa'yo? Jesus! Jesus! Thank you so much! God bless you. Salamat, Tatay. God bless. Ano nangyari? Lingkod ng Diyos, Sister Esther, Pimia po ay 42 years pong malabo ang kanyang pandinig na naging dahilan nung January siya po'y nagdesisyong magpa-opera, ngunit siya po'y nabigo dahil nawala totally ang kanyang pandinig. At nang ikaw po'y nanalangin, siya po'y sumabay. Purihin po ang Diyos na buhay. Bumalik po ang kanya pong pandinig, tinanggal po ang kanyang hearing at pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. At ngayon po nagdesisyon siyang itapon na po niya ang kanyang hearing aid dahil hindi na po niya kailangan.
Kumusta na po kayo? Mamuti po. So, inopera kayo. Opo, yung January po. Saan kayo inopera? Dito po. Sa tenga. Kasi hindi nakakarinig. Opo, hindi man po dalawang lana. Pero walang nangyari. Wala po. Kumusta na siya ngayon? Okay na po pa. Wala na pong kirot. Wala na po. Tignan niyo to, kunin mo to ng camera. Nasa yung camera. Lapit mo rito. Nasa yung camera. Lapit ka rito. May tenga nito ang linis, oh. Ayan, oh. Ngayon niyo, pag gumawa ang Lord ng Himala, napakalinis. Alam tao rito. Ayan. See that, Philippines? Ang Panginoong Isus ang dakila mong manggagamot. Walang ibang pwedeng magpagaling sa iyo, siya lang. Sabihin mo sa mga kamag-anak mo, here and abroad, just come to Jesus. Manood kayo ng oras ng Himala, wala kayong babayaran. Manood kayo. Wala kayong may tutulong nito sa inyo. Sino po gumamot sa inyo? Dito po. God bless you. Ano nangyari rito? Glory to God! Lingkod po ng Diyos, si Tatay Ernesto Diaz po ay 77 years old. Galing po siya sa Antipolo City at naimbitahan lamang po sa dakong lugar po na ito. Sangayon po kay Tatay, meron po siyang 5 years mild stroke. Ang kanya pong kanang binti hanggang paanan ay hindi niya po maikilos, hindi niya po maigalaw. Kahit pagsuot daw po ng pantalon ay hirap daw po si Tatay. Kahit yung paglakad ay hirap daw po siya dahil paralyzed yung kanya pong binti at paanan. Pero nung siya po'y sumabay sa inyong pananalangin at humingi po ng tawad, meron daw pong malamig na pumasok sa kanyang binti, papunta po sa kanyang paanan, at instantly, yung miracle po ng Lord ay nangyari at naganap sa oras po na ito. Tunay po na may himala sa oras ng himala. Si Tatay po'y magaling na, at sabi po niya, hindi po siya nakakatakbo, hindi po siya nakakalakad, pero po ngayon kaya niya na pong tumakbo, tumalon, siya po'y magaling at pinagaling ng ating Diyos na buhay. O sino ang gustong makipag-sparring partner kay Tatay? Oo, yan o. Sino sa inyo yung magtitake ng challenge? Wala. Sige nga po, Tatay, sparring partner. Yung para kayo may boxing. Ayan. Oh my God. Love you, Jesus. Sino po nagpagaling sa inyo? Jesus po. Si Jesus po. Dati hindi kayo nakakatakbo. Hindi po. O, takbo.